So, happy Sunday mga Dabarkads. O meron pa rin po akong hangover doon po sa episode kahapon at doon sa pagkapanalo po natin sa Marikina. Medyo bumawi ako sa tulog kasi 2 araw. Talagang masyado akong hyper at masyado akong excited dito sa balita na to. Pero ito, balik po tayo sa pagre-report ng mga ibang updates. Si GMA ay nagsalita po kahapon at nagbigay ng kanyang statement. At pinakita po dito yung kanyang kung bakit siya na-involve dito sa kaso. Okay? Ito yung isa sa mga natutunan natin dun sa paglabas ng paglabas ng ruling ng Marikina. Sabi ni GMA, for accuracy and clarity of the public, the Marikina RTC clearly found that GMA did not commit any act of copyright infringement or unfair competition. So, pinawalang sala yung pong GMA against the plaintiffs as it was merely complying with its contractual commitments under its airtime agreement with co-defendant TAPE. So, napakita ng GMA na black timer sila sa amin. Hindi namin hawak kung ano yung pinapalabas nila. Kung nag-commit sila ng copyright infringement o kung ano man, di ba? We have no way to para makialam dun sa mga shows nila nyo kasi black timer nga. Sila ang it is their responsibility na to make sure na yung pinapalabas nila ay walang bina-violate na copyright laws. So, yun, very clear. Napatunayan ng korte yan. So, in fact, the court found that GMA was a mere nominal party to TVJ suit. O, yun. So, hindi siya yung main talaga. Parang nagkataon lang siya. Sa kanya lumalabas yung pong mga ine-ere ng TAPE Incorporated. Tapos ito, and the latter, which is yung TVJ, never claimed any damages in their complaint as against GMA. So ito, ngayon ko lang nalaman tong information na to. From the very start, walang damages na hinihingi ang TVJ sa korte mula sa GMA. Lahat ng damages na hinihingi, 21 million yung hinihingi, 3 million yung inukaya ng korte, it was for TAPE. Okay, it was for TAPE. Hindi si GMA. Ang kaya lamang nakasama si GMA doon para if ever siya yung magpigil dito kay TAPE na wag nang gamitin itong Eat Bulaga na name. Okay, so yun po ang So, may nagtatanong din pala guys, bakit 3 million lang yung binigay nung korte? Akala nung iba 21 million. Usually po kasi pag sa ganyan, syempre, pag when you're claiming for damages, pwede mong kumbaga pwede mong i-maximum, yung maximum na pwede mong hingin sa korte. So, 21 million yung hiningi, which is yung maximum. Korte ang magde-decide. Siguro kukumpitin nila, hindi naman And ang na-desisyon ng korte in terms of damages, worth 3 million yung pong nagawa nung TAPE doon sa ilang araw na yon na nagpalabas sila ng Tito Vic and Joey ng replay ng walang pahintulot. Okay? So, desisyon ng korte yan. Minsan mataas, minsan mababa. Pero, like I said, monetary, hindi naman importante yan sa TVJ pagdating sa issue na to. Okay? So, after nun, ito yung sinabi ng GMA, we will comply with the directive of the court on the airing of Eat Bulaga episode in our platforms. So, siguro, finally, baka di ba yung Kapuso, wala na palang Kapuso, yung TV, na nga pala sila, sumama na nga pala sila sa ABS-CBN, sa TFC, di ba? Pero, ibig sabihin, lahat ng platform, Kapuso Stream, yung sa Free TV, yung sa YouTube, so GMA na mismo ang hindi mag-e-ere ng kahit na anong Eat Bulaga, kahit yung mga lumang Eat Bulaga. Nevertheless, GMA Network will refer the matter to our external counsel to avail of the proper remedies before the appellate courts. So, yun. So, titingnan din nila kung kung mag-aaralin din nila yung ruling, how this affects them and all. Pero sa akin, formality na lang yun. Formality na lang na sinabi ng GMA yun. Pero ito, ibig sabihin nung binasa ko guys? Na kahit gustuhin ni TAPE Incorporated na wag magpalit ng pangalan. Diba? Kahit ipilit nila na hindi, mag-Eat Bulaga pa rin tayo, wala pa namang
mag-aapila pa rin naman tayo, we will file an appeal. So wag tayo magbago ng pangalan. Itbulaga pa rin. Si GMA mismo ang pipigil sa kanila. Okay? So ganun po ang mangyayari. So syempre sinasabi ng tape sila na mismo yung nagbago. Posible naman 'yon. Sila na mismo yung nagbago, pero yun nga po, syempre it helps din na si GMA mismo ang hindi papayag na mag-ere sila ng kahit na anong Itbulaga dito po sa kanilang istasyon. So, ang punto dito, tingin nyo ba may galit ang GMA sa Tito Vic and Joey dahil sa sinampang kasong ito? Yun ang magandang tanong. May tampo kaya? Meron kayang sa akin ito lang sa akin. Very clear na walang damages na hinihingi yung TVJ sa GMA. They were included doon sa demanda para lamang for that reason, na sila na mismo ang magpigil sa tape. Yun lang. Sa akin, tingin ko, walang rason ang GMA para magtampo. Kasi in the first place, hindi sila nag-hands off sila eh. Hindi sila nakialam doon sa labanan ng TVJ at ng tape eh. Diba? Kung in the first place, kung nakialam sila nung simula pa lang, diba? Even as a friend, kasi kaibigan naman sila ng parehong kampo nun eh. Diba? Kung sila yung nag-mediate, baka hindi humantong sa punto na kailangang umalis yung TVJ at kailangang ipatigil yung paggamit ng Itbulaga sa GMA7. Diba? Kung sinasabi ko nung last year nung early last year na GMA lang ang kayang magbati sa dalawa. 'Di ba? Kaso nag-hands off yung GMA, hindi siya nakialam. O yan humantong tuloy sa ganyan, lumipat sa TV5, nagdemanda. Yun. Pero sana naman walang masamang tinapay between GMA and dun sa kampo ng TVJ at Dabarkads, 'di ba? Si Bossing may show pa rin sa GMA, and ako mas maganda na yung walang kaaway ang TVJ. Umaga ang ano lang nila, ang nakakaaway lang nila yung mga may hawak ngayon dun sa tape. Pero in terms of sa GMA, sa ibang mga shows, sa ibang mga channel, mas gusto ko na yung walang kaaway. At anytime ay pwedeng magkatrabaho at magkatulungan lahat. Diba? So yun ang tingin ko diyan sa issue na yan at sa sitwasyon na yan. So sana nga ay ma-realize din ng GMA na they could have changed things. Kung sila yung nakialam early last year, baka hindi nangyari lahat ito. Kaso yun na nga, nangyari na nga. And mahaba naman yung pinagsamahan ng lahat. So hopefully we can move on and we could start rebuilding and healing yung pong mga nagkasiraan at mga naapektuhan na relasyon noon. So ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Ito pa rin po, full coverage pa rin po tayo hanggang next week. Meron tayong mga kakausapin. Abangan nyo, marami tayong mga guests para po pag-usapan itong issue na to sa pagkapanalo ng Itbulaga sa TV5. Okay? So see you po sa next video guys. Have a great Sunday mga Dabarkads.